Hello, good morning everyone. This is our Bacolod journey. Ngayon po, nandito kami sa bus at papunta na po kami ng Bacolod. At ngayon po ay nasa taxi na kami kasi nakarating na kami ng Iloilo. At pupunta po tayo ngayon sa port para naman tumawid po tayo sa Bacolod na. So ito na po yung port. Ayan. Nakapila na kami para kumuha ng ticket. Ayan, si parang Dennis yung kasama ko. Dahil magtitint po kami ngayon doon sa Bacolod. At ngayon nga po, nandito na kami sa bangka. Fast crab po. Ayan. At malapit na pong umalis itong bangka. At yung biyahe po namin ay umabot ng 4 hours sa bus. At dito naman po sa bangka ay aabutin daw kami ng 1 hour and 15 minutes. So, 5 oras na biyahe po papuntang Iloilo. Di pa po kasama yung taxi doon na nasa 30 minutes din yung biyahe. At sa makikita nyo po ngayon ay ito po yung view kapag umaalis na po yung bangka. So makikita natin na masama yung panahon, maulan, pero napakaganda pa rin ang view. Ayan, nakikita natin ang isla. Hindi ko alam kung anong isla yan, pero part po yan ng Iloilo. Ayan. At sa wakas po, sa haba ng biyahe ay narating na rin po natin ang Bacolod. So, first time ko rin po na makarating sa lugar na ito. Ang Bacolod po is a city na marami rin po ang magandang pasyalan at isa pong maunlad na syudad sa parte ng Visayas. Ayan. So, nandito na po tayo at makikita natin na marami ditong mga sasakyan kasi ito po ay isang city. At ito nga po, nakikita nyo si paring Dennis. At sinundo na rin po pala kami ni Sir Jimmy. At eto na nga po, papunta na tayo sa syudad. Ayan, nakikita natin na napakaraming sasakyan at medyo traffic yan, no? Dito sa Bacolod. Hindi kagaya doon sa Kalibo na halos kakonti pa lang yung mga sasakyan. Ayan, pero napakaganda, napakalaki ng mga building. At ini-explain ni Sir Jimmy sa amin kung anong mga magagandang puntahan dito, ano. Ayan, nadadaanan natin. At ang pupuntahan pala natin muna ngayon ay ang office po ng Southwest Tours, which is yun po yung kumuha sa amin para po mag-tint dito sa Bacolod para kami po ay makapagtrabaho po at makapunta din po dito sa Bacolod. So ayun, at dahil sa gutom na kami ay pinakain kami ni Sir Jimmy dito sa sikat na kansihan dito sa Bacolod. Ito po ay sabaw na may sangkap na baka at napakasarap po ng sabaw. At talagang ang naubos namin yung isang order na yan. Dalawa lang kami ni Dennis kumain, tsaka meron pang sisig. So thank you Sir Jimmy. Ngayon naman po ay dinala kami ni Sir Jimmy po dito sa Unitap na meron nga rin po doon sa Kalibo. At ngayon nga po ay titingnan natin kung anong pinagkaiba ng Unitap dito sa Bacolod kung ikukumpara po doon sa Unitap namin sa Kalibo, ano. So pumunta kami dito sa Unitap kasi bibili ng foam tsaka mga unan at kumot na gagamitin namin ni Dennis para magstay dito sa Bacolod. So in the first day po is nag-hotel kami, kaso po medyo malayo nga po sa aming working area. Kaya napagdesisyonan namin na lumipat na lang din po sa barracks para mas malapit po. Sa pagbaba namin is pwede na po kami agad magtrabaho, ano. So sa hotel po kasi is nasa baba lang yung wifi sa nasa lobby. Tsaka wala pong mapagkukunan kami ng tubig na mainit, tsaka may inom na tubig. So bili lahat doon at malayo po, ano. So lumipat kami sa barracks na meron pong dispenser, may malamig na tubig at mainit na tubig, at saka pwede rin po kami doon makapagluto. So ayun nga po, ito na po ang loob ng Unitap. Ayan. So aakyat tayo. Ayan. Maghahanap tayo ng foam tsaka unan. So halos wala namang pinagkaiba yung Unitap dito sa Bacolod compare sa Unitap doon sa Kalibo. Pero sa tingin ko mas malaki yung Unitap dito sa Kalibo kung ikukumpara sa Unitap dito sa Bacolod. Ayan. Ang 169 ang pang single lang. Oo, amon. Kumot na kumot. Shit. Pang habol. Pwede na rin yan, sir. Yung manipis lang, oh. Pero, Okay, duha.
May plain white lang kami. Asa? Hindi na yung white. Hindi na white kay Blue na lang. ano mahigkoon ba? Pwede iba-ibang kulay para hindi sila magano baka. Anong color naman? Brown. Ayan, pwede na green. Green. Oh, yan brown yan, pwede yan brown. Ay kasunod ako. 48. Ito ko lang kung may 36. Ay, green. Ito na lang green daw. Ito pre, dito may isot pre. Ay, dako rin may 48. Habol man ito sa amon, habol. Habol din doon sa Aklan. Habol. Sorry, ammonio color. Okay, Ayan, sige. ayan, pwede na yan. Sige na. Ayan na yan. Thank you. Thank dear. you. Pag magdili, magkapalit din yan. Nasa konti na lang. Anong counter? Kahit saan sir, pwede. Iwanan lang namin yan. Ah. Ano dali? Let's go. Oh Lord. Oh yeah. Ba't dyan ka? Ay, dadaan ka pa kasi sir eh. Dadaan ka pa kasi. May entrance fee. Ano yung ruins? Yun ang pinakaano nila dito. Ay, attraction talaga dito. Tourist spot nila. Malayo yun dito. Marayo. Mga ilang minutes sa atin, sir? 30? Ay, ganyan. Ano yung ruins yung parang old structure na ano na? Antique na? Oo, pala yung building na yan, sabi nila, pinagawa daw yan ng pinakamayaman dati dito sa Bacolod. Bacolod. Tapos nagkaroon sila ng siyam na anak. Tapos namatay daw yung babae. Hindi natapos yung bahay na yan, yung ruins na yan. Alam mo, napakalaking bahay yan, sayang ito. Maganda. Parang mall na sa laki. Oo. Parang ganyan sa Ilitap. Oo. Ito yung S&R namin sa Bacolod. Malapit nang matapos. Ah, SNR yan sir? Oo. Ah, wala pa palang SNR dito. Ito pa lang. Tapos ito yung Ah. ano to, building ito ng skulahan. The National University. Ito yung NU. Tapos kung gusto mong kumain ng mga manok, dito na pinaka-best namin dito. Yung inasal sir dito. Yung manukan yan. Hindi na walking distance to no. Ano yung sasakyan dito sir? Taxi lang, walang jeep. Ano sir, ang padjak. Ah, padjak. Sikat may doon sa site na Ah. lapit. Pwede kayo doon sakay sa kanila. Interview nila dito. Ano siguro yan, mga 40, 20. Pwede rin ano sir, sakay kayo ng bata. Bata, tapos Paglabas bababa nyo kayo sa dyan. doon na nadaan ang bata ko sa baba. Bababa kayo dyan sa may SM. Malakit kayo dito. Yan yung kainan na. Ito yung pinakainan na. Mura naman dito sir. Mga 200 plus. Pero yun ang best na mga manok dito sa Bacolod na pinupunta nito ng mga Sabi turista. nila mas masarap pa sa manginasal daw yung ano dito eh. Masarap pa to. Ito yung mga sikat ay gas. Oo. Yan pinakasikat dyan. Ay, das. Kahit saan dyan pwede. O nga no, puro lechon manok talaga. Oo. Yung Pero yung kanilang pagkain, isa lang, parehas lang ang lasa. Ito yung SM, dalawa yung SM nila. At saka sa Yan. Yes. Yung southwest, northwest. Oh. At ayun na nga po, malapit na naming matapos itong isang unit na Toyota Corolla Altis. So, dalawang unit po yung ginawa namin ngayong araw at napakasaya po namin ni Dennis na natapos namin ng maayos ang aming trabaho. Ayan. So, syempre, after ng trabaho is gala. Ayun. So, kahit pagod pa sa trabaho ay talaga namang magbibihis para gumala.
dito sa Bacolod kasi never pa namin napuntahan itong Bacolod. At ito na nga ang favorite part ko po, ang paggala sa mga lugar na hindi ko pa napuntahan. So, ayun. Ito po yung Kapitolyo na meron din pong lagoon na napakaganda, napakaraming isda, napakalalaking isda. Ayan, saka napakalinis po ng Bacolod. Parang Iloilo rin. Ayan. Nagkataon lang na daan kami dito kasi hatid namin si Sir Jimmy. So, napagpasyahan na idaan niya kami dito sa mga magagandang tanawin dito sa Bacolod. Ayan. At ngayon po ay nandito naman tayo sa may Baywalk. Kung tawagin dito sa Bacolod. Meron po itong entrance fee na 40 pesos. I think 40 pesos po yung binayaran namin na entrance. Ayun. At eto nga po, yung pagpasok mo is makikita mo yung I Love Bacolod Baywalk. At meron po ditong Instagrammable na Christmas lights. Ayan. Napakaganda. First time na makapunta dito. At na-amaze din naman ako kahit papaano. Ayan. So, napakaganda, no? Ayan. Tsaka meron pang dragon na napakalaki. Ayan. Pasensya na kayo, medyo malikot yung video ko. Hindi pa kasi tayo nakabili ng ating yung parang hindi maging malikot yung video natin. So pasensya na kayo kung malikot yung video natin. Pagtiyagaan nyo lang muna. So sana nag-i-enjoy kayo dito sa video natin. At sana nag-i-enjoy kayo na makita ang Bacolod. Ayan. Sa mga hindi pa nakapunta ng Bacolod, is panoorin nyo po ito para may idea kayo kung saan kayo pupunta. Ayan. So, napakaganda. Nice. Walking po tayo. Mayroon din po dito mga tinitindang pagkain sa loob. Ayan. Street foods, beer, meron po dito. Tsaka, meron din po ditong mga basketball court. Ayan. Meron po ditong basketball court sa loob. Tsaka mga ihaw-ihaw. Marami rin po ditong ihaw-ihaw. Ayan. Tsaka eto nga pa pala ay parang port din po. Kasi may makikita kayong mga yate dito. Kasi sa gilid lang po talaga ito ng dagat. Ang katulad po nito sa Kalibo is yung Puok Port. So yung Puok Port po is napakaganda rin pong pasyalan dito sa Kalibo. Pero hindi pa po siya ganun ka-develop. Kagaya ng Baywalk dito sa Bacolod. Yan. Pero pag na-develop po yung Puok Port, sigurado ko pong magiging kasing ganda po ng Bacolod ang Puok Port natin. So ayun po, after mamasyal, kinaumagahan po ay baliktad naman po sa trabaho. So ayun po, magtitint ulit kami ng mga unit ng Southwest. Ayan. So yung gagawin namin ngayon is 2 van sa isang araw. Ayan. So, medyo mahirap din kasi medyo open yung ating area at medyo malakas yung hangin kaya medyo mahirap magsukat. At ito na nga po ang tinatrabaho ko. Ayan. Kung makikita ninyo is ilalagyan ko na po ng tint itong unit na van. GL van po ito. So, bali 3 GL van po ang aming ititint dito tapos 4 po na sedan dito sa Bacolod. At syempre, nandito na naman tayo sa ating favorite part, ano? Ang paggala. So ngayon, tinikman namin ni Dennis itong legit na pares kasi wala na ito sa Aklan. Yung pares na talaga namang napakasarap. Ayan. Nasa gilid lang siya ng highway sa mismong Plaza Lagoon dito sa Bacolod. At talaga namang napakasarap. Sulit na sulit sa 50 pesos mo. Na meron ka ng ulam, tsaka meron ka ng kanin. Ayan. So, bibili ka na lang dito. Marami ditong pagkain na tinitinda. At tsaka, meron pang akong gustong bilhin dito. At ito. Pila, boss? 40. Isa lang? Ako na lang, boss. 40. Ano ba tayo? Sige, boss. Alamang. Sige, boss. May alamang, galiw. May alamang.
Na ba? Kasi Hindi na siguro boss, okay na. Ano na, buta. Sige. pinasin. Okay. Sa puso't isipan mo. Thank you boss. Basta may puso't isipan. At ngayon naman po, Biyernes ng hapon, after namin ng work ulit, ay namasyal po kami dito sa Plaza Lagun ulit. Kasi po ay walking distance lang po itong plaza na to sa tinutuluyan naming barracks. Ano? Paglabas mo ng barracks ay nandyan yung 7-Eleven, mga fast food na kagaya ng Jollibee, KFC, at saka Chowking, McDonald's. Basta halos ng lahat ng fast food ay nandyan na paglabas mo ng barracks namin. Kaya nagustuhan na rin namin dito sa may barracks namin kasi nga malapit pa sa mga pasyalan kagaya nito. Ayan. Ang nagandahan ko rin po dito sa Bacolod is yung plaza nila is napakalinis. Wala ka pong makikitang mga aso or kahit na anong hayop na nandito. Kung kaya malinis po itong mga damo na to na pwede mong upuan at saka makinig po dito ng tumutugtog or kumakanta. Dahil meron pong kumakanta dito kapag 5:30 ng hapon. Ayan. Isang babae po ang kumakanta. Ayan. Hindi ko na po ipaparinig baka po kasi makopyright po tayo sa video. Ayan. At saka ginutom kami ni Dennis. So tinikman ko na rin po itong pancake na parang waffle. At saka bumili na rin po ako ng palamig. Habang si Dennis po bumili ng mani. Ayan. At ito na nga po, ay Sabado na, tinapos namin yung aming lahat ng gagawin, yung aming trabaho at pumunta kami dito kay Sir Jimmy para dito kami mag-dinner. Kasi plano namin pumunta ng Ayala Mall at ayun na nga po, napunta kami ng Ayala Mall which is walking distance lang din po sa aming barracks. Ayan po. So first time ko pong makapunta ng Ayala Mall at talaga naman pong na-amaze ako dahil napakalinis ng mall na ito. Kahit po yung CR nila ay napakalinis. At kinumo naman yan, no? Feeling mulawin ako dyan. Meron silang mga magandang attraction dito na pag nagpa-picture ka ay talagang napakaganda nga. Ayan. Tsaka nagpa-picture kami sa higanteng Christmas tree ng Ayala Mall. At dito na nga po natatapos ang aming journey sa Bacolod. At ito na nga po ay Sunday morning na 5:30 AM ay nandito na kami sa port ng Bacolod para bumalik na nga po ng Aklan. Ayan. Picture. Nandito na kami sa port ng Bacolod. Ayan. Naghihintay ng bangka para tumawid ng Iloilo.